Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. For today's video po, sasagutin natin ang mga common questions sa pag-apply ng salary loan at calamity loan sa SSS. And please click po the subscribe button for more helpful videos na aking i-upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. Before we proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, and gusto niyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, Bohol, Iloilo, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page for our promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. To continue, ito na ang mga sagot sa common questions sa pag-apply ng salary loan at calamity loan sa SSS. Question number 1, pwede bang mag-loan sa SSS kahit wala pang 36 months na contribution? Ang sagot po is hindi po pwede. Kasi po ang requirement ng SSS para makapag-loan ka sa kanila, kahit salary loan or calamity loan man yan, dapat may at least 36 months na contribution kayo sa inyong SSS country. And dapat meron din kayong at least 6 months na contribution within the year. Or for example, maglo-loan kayo ngayong August 2024. So dapat meron kayong 6 months na contribution mula August 2023 to July 2024 para maka-loan kayo kay SSS. Question number 2, pwede bang mag-loan sa SSS kahit wala ng work or resign na? Yes po, pwede pong mag-loan. Ang gagawin niyo po kung employed pa yung status nyo, hulugan niyo lang po yung SSS country nyo kahit at least 1 month para ma-change po yung status nyo from employed to voluntary member or self-employed. Pag na-change na po yung status nyo and pasok naman yung SSS country nyo sa total na 36 months na contribution and may 6 months na contribution kayo within 1 year, pwede na po kayo mag-apply ng loan sa SSS na hindi na kailangang i-approve ng employer. So, mag-apply kayo ng loan as voluntary member or self-employed. Question number 3, paano kumuha ng disclosure statement or SOA sa SSS? So, kung need po ito ng employer nyo bago i-approve yung loan application nyo, makukuha po itong disclosure statement pag nag-apply kayo ng loan sa SSS gamit ang SSS mobile app or pag sa PC kayo nag-apply ng loan pag sa browser ng PC. Pag sa browser kasi ng cellphone like Google Chrome, hindi po lumalabas yung SSS disclosure statement. So, pag nag-apply na kayo ng loan gamit ang inyong cellphone sa SSS website, gamit ang inyong browser gaya ng Google Chrome, pag ayaw i-approve ng employer nyo, wait nyo lang after 5 days, mag-expire din yung loan application nyo. So, once nag-expired na yung loan application nyo, apply kayo ulit ng loan application gamit ang PC or pwede rin sa cellphone, sa SSS mobile app para makakuha or maka-download kayo ng SSS disclosure statement at mabigay nyo sa employer nyo. Yung SSS disclosure statement is para siyang billing, makikita doon kung kailan yung hulog nyo or bayad nyo ng inyong SSS loan. So, nandun yung schedule. So, yun yung ibibigay nyo sa employer nyo kung kailangan ng employer nyo ng kopya nun. Question number 4, pwede bang mag-loan ng calamity loan sa SSS kahit may matagal ng loan na hindi pa nabayaran? Pag years na po, 1 year and above na yung loan nyo na hindi pa nabayaran, hindi po kayo makaka-apply ng calamity loan. Pero pag months lang, parang mga 1 to 3 months lang na hindi nyo pa nabayaran yung loan nyo, pwede po kayong mag-calamity loan. Question number 5, ano-ano nga ba ang mga ATM na pwedeng gamitin sa pag-apply ng loan sa SSS? So, ang mga ATM na pwedeng gamitin dito is, number 1 is yung UMID ATM card na binibigay ni SSS. Yung ID na siya and /ATM na rin siya. And before, sa mga gusto mag-apply ng loan na walang ATM, nag-i-issue si SSS ng ATM sa mga gusto mag-apply ng loan pero wala silang ATM. Yung mga cash card, nagbibigay si SSS ng ganon.
Pero not sure ko kung available pa yun kasi may bago na silang UMID ID ATM card. Pero try nyo rin mag-inquire sa SSS office. So, pag may nakatry nito, comment down below lang kung nag-i-issue pa rin ba si SSS ng mga ATM sa mga gustong mag-apply ng loan. And kung meron kayong ATM sa inyong company, pwede nyo rin pong gamitin yon basta debit or savings account siya. And sa inyo nakapangalan yung ATM card, hindi nakapangalan sa company. And pwede rin kayo mag-open ng personal ATM nyo sa mga bangko gaya ng BPI, Land Bank, basta po debit card or savings account po yung i-open nyo para yun yung i-enroll nyo dun sa inyong SSS online account. And make sure po, ang ATM na gagamitin nyo sa pag-apply ng loan is sa inyo po nakapangalan. Hindi po pwedeng nakapangalan sa iba, sa friends or relatives nyo. So, dapat, kung sino yung maglo-loan, sa kanya nakapangalan ang ATM. Question number 6. Pwede bang mag-calamity loan sa SSS kahit may salary loan ka pa? So, ang sagot po is yes, pwede pong mag-apply ng calamity loan sa SSS kahit may salary loan ka. Kasi ang maximum na pwede mong i-loan sa calamity loan ay 20k po. Pero depende yun sa inyong SSS contribution. Sa salary loan kasi depende rin sa contribution mo. Pag nasa 36 months pa lang yung contribution mo, 1 month salary mo pa lang yung pwede mo ma-loan. Pag nasa 72 months na yung SSS contribution mo, total of 2 months salary na yung pwede mong ma-loan. Pero sa calamity loan, maximum of 20k lang ang pwedeng ma-calamity loan. Depende pa yon sa inyong SSS contribution. And reminder ko lang, make sure mauna muna kayong mag-salary loan bago kayo mag-calamity loan para hindi po ikaltas yung balance nyo dun sa loan na makukuha nyo. So, dapat po mauna yung salary loan and then next yung calamity loan para buo nyo siyang makuha. Kasi po, pag nauna po yung calamity loan and the next is salary loan, ikakaltas po sa makukuha nyo sa salary loan yung balance nyo sa calamity loan. Basta tandaan, mauuna muna ang salary loan bago kayo mag-calamity loan para buo nyo siyang makukuha and babayaran nyo siyang separate. So, dalawang loan yung huhulugan nyo sa SSS. Pero check nyo rin ha kung kaya nyo hulugan pareho yung dalawang loan na yon ng sabay. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please like and follow din po ang aking Facebook page, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos na aking i-upload. And please subscribe din po kayo sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share po tayo ng cash blessings sa ating lucky subscribers. Thank you in advance po. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.